Okay, so ngayong umaga po, ang tatalakayin natin ngayon ay ang pagpupuri sa Diyos sa gitna ng bagyo. Okay, yan po yung gusto nating matutunan. No? Nasa bagyo, kahit na may bagyo, okay, dapat marunong pa rin tayo magpuri. At dapat purihin pa rin natin yung ating Diyos kahit na may bagyo. Okay, yan po yung tatalakayin natin ngayon. Ngayon, mga kapatid, makikita po natin dito, sabi ko nga sa inyo kanina, tayong mga Pinoy, dito sa Pilipinas, alam nyo po ba, every year meron tayong mga halos 20 bagyo na dumadating sa ating bansa. Okay? Ayon po yan sa pag-asa, almost 20 bagyo. Usually, lumalagpas pa po dyan. Pero yung pumapasok po sa ating lugar, sa ating bansa na bagyo, ay umaabot ng halos 20 bagyo. Okay? Ganyan pong karami yung bagyo na pumapasok sa atin. Kumbaga, kung titingnan natin, immune na tayo sa bagyo. Sanay na tayo sa bagyo. Amen po ba? Sino ito sanay na sa bagyong literal na dumarating sa atin sa Pilipinas? Di ba? Sanay na tayo pag may nabalitang bagyo. Ay, bagyo na naman. Parang normal na lang sa atin yan, no, mga Pinoy. Kasi imagine mo kung taon-taon, may 20 bagyo, ilang taon na kayo ngayon? Huwag nyo nang tanongin yung katabi nyo. Okay? Di ba? Imagine niyo almost hundreds na bagyo na. Okay? Ang naranasan nyo sa mundo na ito. Daang-daang bagyo na ang naranasan nyo. So, sino ba naman ang hindi mai-immune? No? Sanay na tayo mga Pinoy. Kaya nga tayo mga Pinoy kapag may bagyo, kapag may habagat, no? Kapag may mga baha, parang wala na lang sa atin. Minsan nga tuwang-tuwa pa yung mga nagtatampisaw pa sa di ba? Nakikita nyo, tumatalon pa sa mga baha, di ba? Nagsiswimming pa, may mga salbabida pa, di ba? Tapos makikita mo mga nagse-selfie. Yung iba naman, nagtitiktok pa habang may baha, habang may bagyo. Di ba? Sanay na po yung mga Pinoy pagdating dyan. Pumunta kayo sa ibang bansa, pag dinaanan sila ng bagyo, depress agad. Hirap na hirap. Tayo mga Pinoy, kapag may bagyo ka lang, Pinoy kami! Sinasabi natin yun, di ba? Bagyo ka lang, sanay na kami dyan. Bagyo lang yan. Okay, ganyan po tayo mga Pinoy. Sanay na po tayo sa bagyo. Okay, kahit gaano pang kalakas yan. Though may takot tayo, kaya nga nagpe-prepare tayo, no? Kaya nga may mga bali-balita na may bagyo, ganyan-ganyan. Pero, ang nangyayari po, pag may bagyo, okay, sige, bagyo lang yan. Okay, nasanay na po kasi tayo Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Imagine nyo, 20 bagyo, sa ibang bansa, halos hindi sila nakakaranas ng bagyo. Uulan, pero yung mga bagyong katulad natin, daanan talaga tayo ng bagyo. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang binagyo yan? Hindi naman, no? Okay. Daanan po tayo ng bagyo. So, ibig sabihin yan, sanay na tayo. Ngayon, okay, sanay tayo ngayon sa bagyong literal. Pero, alam niyo po ba, sa Bible, pag sinabi kasing storm, ito ay pumapatungkol din po sa, marami kasing klase pag storm Okay, ano po siya? Symbolically, pwede nating sabihin na ito ay challenges sa life, no? Paghihirap, tribulation, okay, storm. Kasi kung paano ka makakaranas ng storm, ibig sabihin, paghihirap po yun. Okay? So, tatanungin ko kayo, ilang storm na ang dumating sa buhay nyo ngayong taon? Simula January hanggang October. 20? 30? 40? 100? 1,000 bagyo? Di ba sa Pilipinas, 20 bagyo lang. Okay? Pero ang tanong, sa mga buhay nyo, okay, ilang bagyo na po ang dumating simula ngayong taon na ito? Kayo po ang makakasagot niyan. Sa mga nasa online, ilan po ang inyong mga bagyo na naranasan ngayong taon? So, marami rin po yan. Okay, iba't ibang klaseng bagyo yan. Kaya nga kung titignan natin, itong mga alagad, nung nasa bangka sila, actually, pag pumunta kayo ng Israel, madalang lang pong bagyuhin yan. Actually, madalang umulan dyan. Kasi nga po, Middle East, at the same time, talagang yung panahon dyan, hindi katulad po sa atin na tropical, na talagang babagyuhin ka. Nung pumunta kami nga sa Israel, sabi ko, sana, kahit gusto ko maranasan naman yung ulan. No? Kaya nga kung papasin nyo po sa Bible, pag nagbabasa kayo ng Bible, gustong-gusto nila yung umuulan. Kasi pag umuulan, sign po yan ng blessing. Pero mga kapatid, ang dinaanan ng mga alagad, bagyo. Pag bagyo, delubyo po yan. Ibig sabihin, hindi po magandang sign ang bagyo. Okay, kasi hindi lang siya ulan May hangin pong kasama yan. Naninira po yan. So, ibig sabihin, kapag may bagyo, hindi po magandang pagdadaanan yan. So, sa mga buhay din po nating mga tao, may mga bagyo na hindi man literal, pero ito po ay mararanasan natin ng mga paghihirap. Mararanasan natin ng mga tribulation, mararanasan po natin ng mga suffering. So yan po yung mga bagyo. Sino po dito may mga bagyong pinagdadaanan ngayon? Amen? Meron. Di pwedeng wala. Maaring ngayon. Anong signal yan? 5. Grabe. Signal number 5. Tindi nun.
Okay, tindi na hugot doon at signal number 5. Pwede may signal number 1, yan, okay lang. Pero pag umabot na ng signal number 6 yan, ay grabe na yan. No? Matindi po yung mga bagyo, no? Dito sa Pilipinas, talagang pag signal number 3 pa lang, talagang palilikasin na yung mga tao, no? Ganyan pong katindi yung mga bagyo dito. So, tayo rin po ngayon, sabi ko nga, may mga bagyo tayong mga pinagdadaanan. Pero ang gusto ko pong makita nyo dito, papaano nga ba? Papaano tayo magpupuri sa Diyos sa gitna ng bagyo? Hindi po yung literal na bagyo. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon is yung symbolic meaning ng bagyo, yung mga pinagdadaanan nyo po ngayon. Ano mang signal yan? Papaano ka magpupuri sa Panginoon? Base po dito sa binasa natin. Kasi yun po yung dapat gawin natin. Once na merong bagyo sa inyong mga buhay, ang unang-unang dapat gawin natin ay magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Dapat ganyan po yung gawin natin. Lagi nyo pong tatandaan yan. Kapag may bagyong dumating sa buhay nyo, or kung kasalukuyang dumarating kayo sa bagyo ngayon, nararanasan nyo po yan, kailangan nyo lang pong magpuri sa Panginoon. Now, ano-ano nga ba yung dapat nating mga tandaan? Bibigyan ko po kayo ng 3 mga tatandaan nyo na kapag nasa mga bagyo kayo ngayong pinagdadaanan nyo or mga pagdadaan pa kayo sa mga bagyo, ito po yung mga tandaan nyo. Number 1, tandaan nyo po ito. Okay, remember His presence in the storm. Okay? Alalahanin nyo po, pag may bagyo na dumarating sa buhay nyo ngayon, kasalukuyan kayo dumadaan sa bagyo or dadaan kayo sa mga bagyo, tandaan nyo po palagi ito, yung presensya ng Diyos sa gitna ng bagyo. Yan po yung wag na wag nyong kakalimutan. Ano man po mga pagdaanan nyo, ano man po yan, ano man mga pagsubok na pagdaanan nyo, ano man po mga storm, mga suffering na pagdaanan nyo, kahit sakit o karamdaman, ang lagi nyong tatandaan, kasama nyo po yung Diyos. Last time tinalakay po natin, di ba? Yung pagiging hindi nagbabago na Diyos. Okay? Ang gusto ko pong makita nyo po dito, kaya po pinag-aaralan natin, mas makilala nyo pa yung Diyos at kung ano yung kayang gawin ng Diyos. Okay? So, isang kayang gawin ng Diyos is yung pagiging omnipresent niya. Ano ibig sabihin ng omnipresent sa mga nag-aaral ng Bible School? Ang Diyos ay nasa langit lang sa lahat ng dako. Okay? Kasi pag inisip natin, Lord, nakatingin lang tayo sa taas. Oo. Pero tandaan nyo po, pag nagpe-pray kayo, ang Lord nasa lahat ng dako. May storm kang pinagdadaanan o wala, kasama mo yung Diyos. Amen? Palakpakan po natin yung Diyos. Yan po yung isang magandang katangian ng Panginoon. Ang maganda kasi sa Diyos, hindi lang kapag masaya ka, nandun siya. Di ba? Ang mga tao ganyan eh. Kapag may party, may celebration, nandun. Pero pag wala ng celebration, di mo na mahanap, di mo na makita. Kapag dumadaan, pag may problema na, okay, wala na sila. Minsan yung mga kaibigan natin gano'n, naturing pa namang kaibigan. Pag kailangan mo, doon na nawawala. Ang Diyos hindi po gano'n. Ano mang pagdaanan mo, nasaan ka man, nakikita ka ng Diyos, alam ng Diyos kung nasaan ka, kahit magtago ka, alam ng Diyos kung nasaan ka. At alam ng Diyos yung pinagdadaanan mo. Yan po yung maganda sa ating Diyos. Alam niya yung pinagdadaanan mo. Hindi siya manghuhula, hindi niya titignan. Anong meron sa'yo? Di ba minsan pag may mga nakikita natin mga kapatid, mukhang may pinagdadaanan to ah. Hindi po ganun yung Diyos natin. Alam niya na yan. Before ka pa lang magkaroon ng storm, bago mo pa lang maranasan yung mga bagyo na yan sa buhay mo, alam na ng Diyos yan. Bago ka pa mahirapan, alam na ng Diyos yan. Bago ka pa mag-suffer, alam na ng Diyos yan. Bago ka pa magkasakit, alam na ng Diyos yan. So, hindi na po magugulat ang Diyos kapag merong storm. Kaya nga si Jesus natutulog eh. Eh di sana ako si Jesus, kasi ba sabi nga sa binasa natin, natutulog daw si Jesus. May unan pa. Ang sarap ng tulog ng Jesus. Anong gusto niya ipakita dito? Si Jesus, hindi na siya magugulat, ay may bagyo. Parang mga alagad, di ba? Takot na takot sila. Buti na lang, hindi ganun yung Diyos natin. Pag may bagyo, wala lang sa Kanya yon. Kaya kung ano man pong bagyo na meron kayo ngayon, tandaan nyo po, wala lang sa Diyos yan. At kasama nyo po yung Diyos ngayon sa mga bagyong pinagdadaanan nyo. Kaya makakapagpuri kayo sa Diyos habang may bagyo. Amen? Yan po yung dapat nating palaging alalahanin. Kasi pag inaalala po natin palagi yan, mas mapagpupurihan po natin yung Diyos. Ang mga alagad kasi, maaring nandun na si Jesus. Alam na nila si Jesus. Actually, nung nakasakay si Jesus, alam na ng mga alagad na makakagawa ito ng himala. Kilala na si Jesus. But ang problem, kahit alam nilang nandun si Jesus, natakot pa rin sila. Nag-worry pa rin sila sa bagyo. Bakit? Kasi hindi sila nakapokus kay Jesus. Nakapokus sila sa bagyo. Alam niyo yung reason kung bakit kayo minsan
pag dumadaan kayo sa bagyo ng buhay nyo, nahihirapan kayo, mas lalo kayo nahihirapan. Kasi mas nagfo-focus kayo doon sa bagyo, hindi doon sa Diyos. Kapag may bagyo, ang dapat, i-focus yung mata nyo doon sa mismong may kayang gawin sa bagyo. Hindi yung bagyo. Amen po ba? Nakita natin merong kayang gawin yung Diyos, si Jesus doon sa bagyo. So mag-focus ka doon sa may kayang gawin doon sa bagyo, hindi sa bagyo mismo. Ikaw wala kang magagawa sa bagyo. Kahit anong anong gawin mo, kahit mag-iiyak ka dyan, wala magagawa yan. Ang dapat, mag-focus ka doon kay Jesus. Okay? Kapag may bagyo agad, ang gagawin nyo agad na isipin nyo agad, ang dapat pumasok sa mga puso't isipan nyo, mag-focus agad ako sa Diyos. May bagyong parating. Kay Jesus na ako mag-focus. Huwag nyo pong gayahin yung mga alagad. Yung mga alagad, nag-focus sila, pumapasok na kasi yung tubig sa bangka Lumalakas na yung hangin, lulubog na sila. Imagine niyo, mga fisherman pa po yung mga yan. Ibig sabihin, sanay sila sa bangka, sanay sila sa mga dagat, or kahit bagyo. Tas kasama pa si Jesus. Ba't sila natakot ng ganun? Minsan ganun din po tayo. Alam natin, nananampalataya naman ako kay Jesus Nag-church naman ako lagi. Nagpe-pray naman ako lagi. Leader naman ako, pastor naman ako. Pero minsan, nauunahan pa rin tayo ng takot. Nauunahan pa rin tayo na-overwhelm pa rin tayo dun sa mga bagyo. Huwag po dapat ganun. Pag may bagyo, ang una agad, i-focus natin yung mata natin sa Creator, sa naglikha. Okay? Yung merong kayang gawin. Doon po tayo mag-focus. Nang sa ganon, mas makapagpuri po tayo sa Diyos ng mas higit pa po. Magawa po natin na makapagpuri tayo sa Panginoon, hindi lang kapag masaya tayo. Kahit may mga pinagdadaanan tayo. Kasi ang maganda po sa ating Diyos, sabi ko nga sa inyo, kahit saan kayo magpunta, naandun yung Diyos. Hindi lang po dito, sa church. Hindi lang 2 o 3 ang nagkakatipo na andun yung Panginoon. Palagi po nandyan yung Panginoon. Simula pa lang nung una, nandyan na yung Panginoon at ang Diyos, nasa lahat po yan ng dako, saan ka pinakadulo, kung may dulo man ng universe, naandun pa rin ang Diyos. Ganun pong makapangyarihan yung ating Diyos. At sa una pa lang, nakita na po natin, mga kapatid, na yung ating Diyos, kumikilos na po siya. Sa Genesis pa lang. Sa Genesis pa lang. Gusto ko pong pag bumabalik ako sa Genesis, mas lalo kong na-appreciate yung Diyos sa totoo lang. Kung babasahin natin yung Genesis, parang ang ano niya lang Parang, okay, creation. Okay, nilikha ng Diyos yung ganito, ganyan, ganyan. Pero alam niyo po ba, ang Genesis chapter 1 and chapter 2, more than creation yan. Marami po kayo diyang mga makikita pa. Pag pinag-aralan yung mabuti, pag sinapuso yung mabuti yung Genesis chapter 1 and chapter 2, mas makikita nyo pa po yung kapangyarihan ng Diyos at kung ano yung kayang gawin ng Diyos. Okay, last time po, tinalaki ko po ito sa mentoring. Yung Genesis chapter 1, verse 2, ang sabi po doon, ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Okay? Sa English po, ang ibig sabihin niya, the Spirit of God is hovering over the waters. Alam niyo po ba sa Hebrew, yung water na tinutukoy dyan, pag tinignan niyo po yung original meaning ng water na yan, na waters na yan, is chaos. Confusion. Chaotic. So, ibig sabihin po niya, yung ating Diyos, kung ipaparaphrase po natin to sa mas original na lengguwahe, ang Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng chaos. Ano sa Tagalog ng chaos? Kaguluhan. Pero ang tanong, bakit ganun? Bakit sa Genesis, akala ko pa creation, ba't may kaguluhan? Ang paniniwala po ng ilang mga scholar, Genesis chapter 1, yan yung pinakaunang-una. And then, malaki po yung gap. Kaya meron tayong tinatawag na gap theory. Sinasabi nila, yung gitna ng Genesis chapter 1 and Genesis chapter 1 verse 1 and Genesis chapter 1 verse 2, ang nasa gitna po niyan ay malaking gap. Ibig sabihin, merong nangyaring labanan sa mga anghel at mga demonyo. Yun po yung pagbagsak ni Lucifer, kaya nagkaroon po ng kaguluhan. So kaya nagkaroon po ng chaos bago magkaroon ng creation. Kasi marami pa nangyari before Sa totoo lang, marami pa pong nangyari before. Bago mag-creation. May mga anghel na, tandaan nyo po. Nandiyan na sila Lucifer. So nagkaroon po ng kaguluhan. Kaya magulo po nung time na yun. Kaya nga waters. And doon sa chaos na yon, nakita po natin, ito po yung maganda doon. Doon sa chaos, doon sa kaguluhan, ang sabi, naandoon ang Espiritu ng Diyos.
Amen. Palakpakan natin yung Diyos. Sino po ngayon na may chaos ngayon dito? Sino yung nakakaranas ng chaos? Tandaan nyo po, ang Diyos nasa ibabaw nyo. Kumikilos po yan. Kumikilos po yan. Ngayon, kahit dyan sa storm ng life nyo, kumikilos po ang Diyos. Noon pa man, kumikilos na yung Diyos. Kahit po chaos yan. Hindi lang po sa creation kumikilos ang Diyos. Kahit sa kaguluhan, kahit sa kahirapan, kahit sa kapaguran, kahit sa sakit na nararanasan nyo ngayon, kumikilos po ang Diyos. Naandyan yung Diyos. Naandyan yung banal na Espiritu. Kaya wag po kayong matakot. Sa Genesis pa lang pinakita na yung Diyos kumikilos po kahit sa storm. Chaos pa nga lang kumikilos na yung Diyos. Paano pa sa mga storm ng life nyo? Kikilos pa rin po yung Diyos. Hindi po titigil sa pagkilos yung Diyos sa inyo. Meron at meron po siyang gagawin. At sasamahan kayo ng Diyos. Mag-i-stay ang Diyos. Sana all nag-i-stay. Sana all nag-i-stay. Sino ito naiwan Ang tawag, amen no? Ang tawag yan yung mga na-UTI. Umibig tapos iniwan. Sino yon? Sino mga na-UTI dito? Sino immune na sa mga naiwan? Immune na kayo? Ilang beses na ako naiwan! Di ba? Sawang-sawa na kayo sa pag-iiwan sa inyo. Well, ang good news ko sa inyo, merong isang di nang iiwan. Yun po yung ating Diyos. Amen? Maganda o hindi pinagdadaanan mo, nandyan yung Diyos, di ka niya iiwan. Chaos, hindi. Maganda yung mga pinagdadaanan mo, naandyan yung Diyos. Palaging naandyan po yung Diyos. Ang Diyos kasi natin, sabi ko nga sa inyo, no, ang Diyos natin, merong kayang gawin sa storm yan. Pero minsan, talagang iaalaw ng Diyos yung storm na yan sa buhay nyo. Hindi niya basta aalisin yan. Hindi niya basta aalisin yan. Pwede niyang ialaw yung storm sa life nyo para mas makita nyo na kasama nyo siya. Amen. Ulitin ko. Minsan yung storm na dadaan sa buhay nyo, iaalaw ng Lord yan para mas makita nyo na kasama nyo siya na hindi kayo nag-iisa. Amen. Shadrach, Meshach, and Abednego, tatlong magkakaibigan, nilagay po sila sa pugon, tatlo silang nilagay doon. Pero nung nakita nung hari, sabi niya, bakit apat ang nandoon? Sino yung nandoon? Si Jesus. Sinamahan yung tatlo po na ito para hindi sila masunog, para hindi sila mapaano, para protektahan sila. Sometimes yung storm ng life nyo, yan yung gagamitin ni Lord para ipakita niya na kayo ay poprotektahan ng Diyos, na sasamahan kayo ng Diyos, at hindi kayo iiwan ng Diyos kahit na may storm sa life nyo. Amen? Padadaanin kayo ng Diyos sa apoy, okay lang yan. Mas makikita nyo dun yung Diyos. Mas mararamdaman nyo. Kasi minsan, kung hindi pa kayo dadaan sa storm ng life nyo, hindi nyo pa mararanasan yung Diyos. Kailangan magkasakit muna kayo. At kapag nagkasakit kayo, dun nyo palang mararanasan, Lord! Pag nalugi na, dun palang lalapit sa Diyos. Tingnan mo katabi mo. Hindi pa lugi yan. Pag nawala na ng trabaho, di ba? Kapag nasaktan na, dun pa lang, alam mo yun, hahanapin yung Lord. Kaya ka dumadaan dyan para mas makita mo, kasama kita. Kung may nang iwan man sa'yo, na andito ako, katabi mo ako, kasama mo ako, di kita iiwan. Yun po yung gustong ipakita ng Diyos, kaya nararanasan mo yan. Sa mga nasaktan, kaya ka nasaktan, para iparanas sa'yo ng Diyos, na kasama mo siya. Sa mga nasaktan. Tingnan mo katabi mo. Sabihin mo, para sa'yo yan, kapatid. Minsan, okay lang yun. Okay lang na masaktan. Okay lang po yan. Minsan yan po yung ipaparanas ng Diyos para mas maranasan mo yung presence niya. Kasi kung hindi pa, busy ka masyado sa work mo, busy ka masyado sa mga ginagawa mo, sa pamilya mo, sa mga pinagkakaabalahan mo, to the point na nawawala na or nalilimutan mo na yung Diyos. Ngayon, sasabihin ng Diyos, sige, paparanas ko muna sa'yo. Iaalaw ko muna yung storm sa life mo. Pero hindi ibig sabihin yun, papatayin ka ng Diyos. Ibig sabihin lang yan, ipaparanas ko sa'yo, nakasama mo ako dyan sa storm na yan. Para mas makilala mo ako, para mas makita mo ako, at mas makita mo kung ano yung gagawin ko. Ganun po yung nakita ng mga alagad kung hindi nila naranasan yung storm na yon, hindi nila mas mararanasan yung presence ng Diyos doon. At kung ano yung kayang gawin ng Diyos. Kaya wag po kayong matakot sa bagyo. Sabihin mo, bagyo ka lang, Kristiyano ako. Amen. Kung sinasabi natin, bagyo ka lang, Pinoy ako, well, okay, sanay na tayo dyan. Pero kung may dumaan mang storm sa buhay natin, bagyo ka lang, Kristiyano ako, anak ako ng Diyos. Amen. So ganun po mga kapatid yung dapat nating palaging isipin.
para makapagpuri ka sa Diyos. Kasi kung punong-puno ka ng takot, punong-puno ka ng pangamba, mas napangungunahan ka ng mga nasa paligid mo, hindi ka talaga makakapagpuri sa Diyos. Para makapagpuri ka sa Diyos, sa gitna ng bagyo, remember His presence. Naandyan po yung Diyos. Hindi kayo pababayaan ng Diyos, hindi kayo iiwan ng Diyos. Mas mararanasan nyo po yung ating Diyos sa storm. Mas mararamdaman nyo po yung Diyos sa storm. Actually, kahit hindi lang sa storm, sa lahat naman eh. Kasi minsan naisip natin, kapag may storm, parang feeling natin, nasan yung Diyos? Minsan napapaisip tayo, Lord, nasaan ka? Ang tanong, nasaan ka? Ang Diyos, hindi po yan nawala. Nandyan lang po yun. Huwag mong hanapin yung Diyos. Ang presensya ng Diyos, nandyan po yan palagi. Basta i-focus mo lang yung sarili mo doon sa Diyos, hindi po sa bagyo. Pangalawa, remember, His peace in the storm. Yung kanyang kapayapaan. Okay? Doon po sa verse 38, no, nakita po natin doon. Ang gusto ko pa ipakita sa inyo dyan na peace. Kasi, di ba yung mga alagad, nung may bagyong dumating, anong naging reaction nila nung una? Na-stress agad sila. May bagyo, lakas ng hangin, ano ba yan? Anong gagawin natin? Na-stress agad. Ganyan po tayo kapag may dumating na bagyo agad sa life natin eh. Na-stress agad. Tignan mo katabi mo. Stress yan, no? O stress sa school. Stress na matulog. So, na-stress tayo eh. Yan naman talaga yung una nagiging reaction natin. Hala, ano nangyari? Ganito. Hala, ang baba ng sales. Hala, walang bumibili. Hala, walang ganito. Hala, ganyan. Hala, bagsak ako. Ang una agad, nai-stress agad tayo eh. Yun na yung nagiging unang reaksyon natin. Paano ka makakapagpuri sa Panginoon kung punong-puno ka ng stress sa gitna ng bagyo? Para makapagpuri ka sa Panginoon sa gitna ng bagyo, kailangan mo ng kapayapaan. Hindi po stress. Okay, kapag may dumating na mga pagsubok, maaaring, sige, may stress tayo, pero wag sana manguna yung stress, katulad ng mga alagad. Na-stress sila eh. Huwag niyong gayahin yung mga alagad. Sinong dapat gayahin nyo doon sa bangka, sa mga karakter na yon? Si Jesus. Anong ginagawa ni Jesus? Natutulog. Tingnan mo katabi mo. At peace yan. Gisingin mo, sabi mo, gising. Parang si Jesus, gising kayo, Lord. Si Jesus, nung nasa bangka daw, natutulog. Ay, bataan nga naman natutulog. So, nung natutulog daw si Jesus, ganun magkwento yung mga taga-bataan no? Ay, kakuhay, ganaon. Sabi ko, birthday na birthday, so pass. Okay. Lugawin, kinamay. Okay, mga taga-bataan lang mga nakakaintindihan. Nakakamiss magawa ng content na gano'n. Anyway, nawala tuloy ako. Remember His peace, no? Kapayapaan dapat yung nangunguna habang may bagyo. Si Jesus, sabi nga sa kanta, di ba? Sino mo kumanta na si Gary B? Natutulog ba ang Diyos? Alam niyo yung kantang yon? Di ba? Kinakanta sa video ko yan eh. Mari pa kayo eh. Diba? Natutulog ba yung Diyos? Diba? Natutulog nga ba talaga ang Diyos? Hindi, kasi Diyos siya. Pero nung nagkatawang tao siya, dahil tao siya, napagod din siya, natulog siya. At ang gusto niya ipakita dito, kaya siya natulog dun sa bangka habang may storm para ipakita sa'yo na walang magagawa yung storm na yan kapag naandyan si Jesus. Kailangan magkaroon ka ng kapayapaan. Remember that, mga kapatid. Ang dapat manguna po sa ating mga puso palagi kapag may storm ay kapayapaan. Hindi ko sinabing matulog ka kapag may bagyo, kapag meron kang pinagdadaanan ng mga suffering, natutulugan mo lang. Hindi po ibig sabihin magkaroon ka ng kapayapaan. Kasi naniniwala tayo, meron kayang gawin yung Diyos. Bagyo ka lang. Okay? So, yun po yung dapat nating tatandaan nung kapag tayo po ay dumadaan sa bagyo. Kasi nga, sa pamamagitan po ng peace na yan, okay, sino po dito yung at peace ngayon? Peace po ba? Nararamdaman niyo po yung kapayapaan ngayon? Minsan, di ba kapag, alam mo yun, kapag nag-worship tayo, nagpe-praise tayo, or kahit nakikinig tayo ng mensahe ng Panginoon, at peace tayo, kaya nga nakakatulog, di ba? At peace. Hindi, ibig sabihin, parang ramdam natin, Lord, salamat sa presensya mo. Okay? Pero hindi lang naman dun eh. Hindi lang naman natin mararamdaman yung peace
kapag natutulog tayo, or kapag nasa church tayo, or kapag nagpupuri tayo sa Panginoon. Actually, kahit sa chaos, kahit sa storm, pwede po natin maranasan yung peace. Tayo naman po yung pipili niyan eh. Piliin mo po yung peace over stress. Nakakatanda po yung stress. Bibilis po kayong tumanda, bahala kayo. Huwag kayo masyadong pakistress. Tandaan nyo po yung solusyon nasa Diyos na. Hanapin nyo yung solusyon sa Diyos. Wala sa yung solusyon, wala sa katabi mo, wala sa kung kanino man. Sa paligid mo yung solusyon, nasa Diyos na po, nakahanda na yung solusyon. Ang maganda lang, lumapit ka sa Diyos, ipakita mo sa Kanya yung pananampalataya mo, at magkakaroon ka ng kapayapaan. I-ano po natin yun, practicein po natin yun mga kapatid. Kapag may storm, okay, sige, stress. Maring may stress tayo kasi tao tayo eh. Hindi naman po mawawala yan eh. Hindi po mawawala yan. Pero after ng stress na yan, dapat magkaroon ka na ng kapayapaan. Ilagay mo yung sarili mo sa payapang, kasi maraming way naman para maging at peace po tayo eh. Maraming way po yun. Kumbaga, pwede kang makinig ng worship song, kung talagang, alam mo, mahilig ka sa mga worship song, di ba? Spotify, YouTube Premium, Apple Music, o di ba, social. Dati kami, alam nyo, nagbe-burn lang kami ng CD. Naabutan nyo po yon mga 90s. Susulat mo yung mga paborito mong kanta, ganyan, second-hand serenade, mga ano, di ba, mga ganyan. Tapos, lalagay mo doon sa bibigay mo doon sa mga computer shop. Siguro mga 12 kanta lang yon. Tapos may Walkman ka pa. No? Ganun yung mga gagawin namin. Magpapaburn kami ng CD. Di nyo naabutan yon. Magpapaburn pa kami. Magkano rin yon? 50 pesos din yata yun. Kuya, pa-burn. Diba? Tapos may listahan ka ng ganun. So, pwede ka makinig ng music, no? Ngayon, ang dami mo ng kahit saan pwede ka makinig ng mga music. Pero syempre, make sure, ang pakinggan mo ng music ay yung music na makalangit. Kaya ka magkakaroon ng peace kasi makalangit yung kanta eh. Piliin mo yung mga kantang makalangit. Nang sa ganon, alam mo yon, habang dumadaan ka sa storm, nakikinig ka lang, di ba? Alam mo yon yung parang at peace ka kahit na may storm kang pinagdadaanan, nararamdaman mo yung presence ng Panginoon at nagkakaroon ka pa rin ng peace sa pamamagitan ng worship. Isang lang halimbawa lamang po yun. Okay? Habang nasa storm ka ng life mo, nakakatulong po ang music. Kasi tandaan nyo po, ang pagpupuri sa Panginoon, okay, ibig sabihin yan, at peace ka pag nagpupuri ka sa Panginoon. Opo, kasi pag nasa langit na po tayo, magpupuri pa rin naman tayo sa Panginoon eh. Sa totoo lang naman eh. Yan po yung isang activity na ginagawa natin dito sa lupa na dadali natin sa langit. Pagpupuri sa Panginoon. Yung pag-aasawa, wala na po yan sa langit. No, si Jesus po nagsabi nun. Kaya kung ako sa inyo, yung mga nasa edad na, pwede na, mag-asawa na kayo. Sabi ni Jesus, pagdating natin sa langit, wala nang pag-aasawa doon. Mga kabataan, di ako nakatingin sa inyo ah. Mag-aaral nga kayo mabuti dyan. Sabi ko sa mga tapos na, sa mga meron ng ATM card, no, na meron ng may kotse na, may bahay at lupa na, yun, mag-asawa na kayo. Bahala kayo pag nag-rapture na. Hindi ako nagkulang paalala sa inyo. Yabang no, palibasa. Hindi. Ang point ko lang po dito is, yung pag-aasawa, ang point ko doon, wala na yung pag-aasawa sa langit. Wala na po yan. Sinabi po ni Jesus yan. Pero yung pagpupuri, malinaw sinabi ng Bible, hanggang doon, forever tayo magpupuri sa Panginoon. So kung nagpupuri tayo dito sa lupa, yan po yung glimpse. Glimpse. No? Yan po yung parang, ang tawag dito, sa mga palabas, trailer ng langit. Yung pagpupuri po natin. So ipakita mo sa Diyos na kahit nasa storm ka, pipiliin mo na purihin siya. Kasi tagalangit ka. Yan yung patunay na tagalangit ka, nagpupuri ka sa lahat ng pagkakataon. Amen. Palampakan natin yung Panginoon. Kasi yun yung gagawin natin sa langit eh. Ang sabi, magpupuri. So kung di ka marunong magpuri, sa storm man yan or hindi, ay, ewan ko kung taga saan ka. Taga Bataan ka ba? Taga Tortugas? So, isa dapat na makita sa atin. Ang gusto makita sa atin ng Diyos, kahit nasa storm ka, magpuri ka. Kasi yan yung identity mo. Yan yung patunay na tagalangit ka kapag nagpupuri ka. Amen. Di ba? Kumbaga, doon mo makikita eh. Malalaman mo yung isang tao kung taga saan yan. Base sa ginagawa niya, kung saan siya magaling. Halimbawa,
Pag magaling magluto yan, Kapampangan yan. Sino mga Kapampangan dito? Magaling magluto yan, no? Sisig, no? Sisig pa lang. Yung walang mayonnaise. Yung authentic. Tatadtarin mo lang, asin lang yan. Hindi, pero okay lang kung mahilig kayo sa mayonnaise, no? Tsaka, ano ba yun? Sibuyas. Yan ang tunay na Kapampangan. Then, natira po kasi ako sa Pampanga for almost 6 years. Yan. So, alam mo yon, ay Kapampangan to, ganyan. Ano pa ba yung mga katangian natin na, na alam nyo, ay, taga ganito yan. No? So, makikita nyo yun sa salita, sa ginagawa. Malalaman mo na yung isang tao na yan, taga dun yan. Diba? Alay, kayo naman tao. Diba? Yung mga ganon. So, kapag nakita mo yun, nalaman mo, narinig mo yung tao na yun, nakita mo na ginagawa niya yun, yun yung identity niya sa lugar na yun. So, ganun din po tayo. Tayo mga Kristiyano, yung identity po natin, bilang mga tagalangit, ay yung nagpupuri sa Panginoon no matter what. Hindi ka lang magpupuri sa Panginoon dito sa church. Hindi po. Ang nakasanayan po kasi ng mga tao, magpupuri lang ako kapag nasa church ako. Hindi po kahit saan. Kahit anong panahon, kahit anong pinagdadaanan mo, magpuri ka sa Panginoon. At kapag nagpuri ka sa Panginoon, magkakaroon ka pa ng kapayapaan habang may bagyo na pinagdadaanan. Amen? Kasi ang bagyo, mga kapatid, sabi nga natin, parang mga bagyo yan dito sa Pilipinas Ang bagyo ba nag-stay yan sa Pilipinas? Ano sabi? Dumadaan lang yung bagyo. Ang bagyo po sa life nyo ngayon, dadaan lang po yan. Hindi po yan mag-i-stay. Pero yung mag-i-stay sa inyo ay yung Diyos. Kahit lumagpas yung bagyo na yan, naandyan pa rin yung Diyos. Dumaan pa yung maraming bagyo, naandyan pa rin po yung Diyos. At yung kapayapaan niya, kapag kayo po ay nakafocus sa Diyos, magkakaroon po kayo ng kapayapaan sa puso nyo. At pangatlo po, panghuli, remember His power in the storm. Kung nasa storm ka, okay, inaalala mo kanina yung, syempre, yung presensya niya, okay, maganda yon. Inaalala mo yung kapayapaan na galing sa Kanya. At syempre, ito yung pinakamaganda. Sa last part is, remember, tandaan nyo po, yung kapangyarihan ng Diyos kapag merong storm na pinagdadaanan kayo ngayon. Okay, balikan po natin yung dun po sa verse 38. Ang sabi dito, bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Sabi niya, tigil! At sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Sasagutin ko po kayo sa tanong ng mga alagad. Anong klaseng tao to? Siya po ay Diyos. Siya po ay Creator. Siya po ay may authority sa lahat ng mga nilikha niya, sa lawa, sa hangin, sa bagyo. Kaya niya pong patigilin yan at kayang pasunurin ng Diyos kahit anumang pong lahat ng mga nilikha niya. Yun po yung sagot doon. Pero ang point po natin dito, may kapangyarihan ng Diyos sa storm. At ipapakita ng Diyos sa iyo yung kapangyarihan niya sa gitna ng storm. Kung may storm kayong pinagdadaanan ngayon, malaki yung chance na ipakita ng Diyos dyan yung kapangyarihan niya. Ulitin ko po. Kung may mga bagyo kayong pinagdadaanan ngayon, anuman po yan, o mga bagyo na pagdadaanan pagdating ng panahon, tandaan nyo po to. Merong ipapakita yung Diyos sa inyong kamangha-mangha. Kasi ang sabi po dito, balikan ulit natin yung verse natin. Ang sabi dito, pagkatapos makita nila yung power ni Jesus. Ang sabi dito, pagkatapos, sinabi sa mga, sa verse 41, sabi dito, natakot sila ng labis at namangha. Namangha sila doon sa power ng Diyos. So, ibig sabihin, yung mga kamangha-mangha palang bagay, hindi mo lang yung mararanasan sa mga magagandang mga pinagdadaanan mo. Minsan pala, yung mga kamangha-manghang bagay, pwede mong makita sa bagyo. Nagets nyo po ako? Hindi, kasi ang ina-expect natin, sa mga magagandang pinagdadaanan lang natin makikita yung mga kamangha-manghang bagay
Okay, kapag may celebration, kapag nakapasa ako, kapag nakagraduate ako, nakapagpunta ako sa ibang lugar, 'di ba? Nakatravel ako sa buong mundo, nagkaroon ako ng ganito. Feeling natin, doon lang natin nakikita yung power ng Panginoon. Kaya nga nasasabi natin, praise God. Pero pwede mo rin sabihin na praise God sa gitna ng bagyo. Kasi ipapakita sa iyo ng Diyos sa kalagitnaan na yan, sa bagyo na yan, yung power niya. Hindi lang po sa time na okay kayo. Minsan, kahit sa time na nasasaktan kayo, sa time na nahihirapan kayo, minsan, mas dyan papapakita ng Diyos yung power niya. Tulad ng mga alagad. Nung time na sila ay natatakot, nung time na dumadaan sila sa literal na storm, doon pinakita ng Diyos yung power niya. Kasi mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, ano man po mga storm na pinagdadaanan nyo ngayon, may purpose po yan. May purpose po yan. Hindi natin alam kung ano pa. Maaring ngayon, hindi pa. Pero isang purpose po ang gusto kong sabihin sa inyo. Isang purpose lang po. Base po dito sa punto na ito. Kaya nyo nararanasan yung storm na yan sa life nyo para ipakita ng Diyos yung power niya. Amen. Para ipakita ng Diyos. Para maranasan nyo yung mga kamanghamanghang bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Diyos. Kasi mas mamamangha tayo sa makikita natin eh. Kapag alam mo yun, sa gitna ng storm, niresyo ka ng Diyos. Tinulungan ka ng Diyos. May ginawa yung Diyos sa gitna ng storm. Mas ma-appreciate po natin yung Diyos sa parte po na yon. Kasi hindi mo alam kung ano yung pwedeng gawin sa'yo ng bagyo na yan eh. Hindi mo alam na yung bagyo na yan, pwedeng yan yung magbukas ng pintuan para sa bagong opportunity. Malakas na hangin. Symbolically, magbubukas ng bagong pintuan. Nagigets niyo ako? Malakas na hangin. From that bagyo, may isang pintuan na magbubukas at panibagong opportunity yan para sa'yo. Amen. Palakpakan natin yung Diyos. Kung nawalan ka ng trabaho, may nawala sa'yo, tandaan mo, sa pamamagitan ng bagyo na yan, yan yung magbibigay sa'yo ng bagong bukas na pinto. Bagong pag-asa para sa'yo. Huwag niyong katakutan yung bagyo. Bagkus, yan pa yung para maging pag-asa nyo. At sabihin nyo sa sarili nyo, okay, sige, dadaan kang bagyo ka. Pero naniniwala ako, merong kayang gawin yung Diyos. May gagawin yung Diyos sa bagyo na yan. Dapat ganun po yun yung mindset po natin mga kapatid. Baguhin na natin yung mindset natin na kapag may bagyo, parang nag-aano agad tayo, na stress agad tayo, di natin alam gagawin natin. 'Di ba? Parang masyado na tayong takot na takot. Okay lang matakot. Hindi ko sinabing huwag kayo matakot. Kasi parte ng buhay yan. Baka sabihin nyo, dapat hindi ako matakot, pipilitin ko hindi. Wag lang matabunan yung faith mo ng fear. Dapat palagi nangingibabaw yung fear. Kasi ang sabi ni Jesus dito kung sa English natin babasahin, ang sabi niya sa mga alagad, you have little faith ang sabi niya. Hindi niya sinabing no faith. Little faith. Maliit na pananampalataya. Ibig sabihin lang po nun, mas nangibabaw yung takot nila kaysa sa faith. So, once na nangibabaw na po yung takot nyo sa faith, mahihirapan po kayo. Sinasabi ko po sa inyo. Mas mahihirapan po kayo niyan. Kaya dapat ang pairalan po natin yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. So, minsan, yung storm masakit. Sabi ko nga sa inyo, iba't ibang klase yung storm. Pero hindi nyo alam, minsan yung sakit na yan, hindi natin alam, baka pwedeng yan yung magiging blessing ni Lord para sa atin. Para mas lalo tayong gumaling. Mas lalo tayong ma-repair. Pag pinapagaling tayo, mahirap, masakit, di ba? Sino dito yung mga gustong gumaling? Halimbawa, sino dito mga ka-maintenance? Mga maraming iniinom na gamot, mga 30. Ang hirap, di ba? Pero hindi mo alam, kahit mahirap yan yung tutulong sa'yo para mas maging malusog ka. Humaba pa yung buhay mo. Mahirap, pero may kapalit. Yung mga nagpapagaling, yung may mga sakit. Di ba? Sino po yung mga na-operahan na dito?
Mga naoperahan. Masarap bang maoperahan? Yung tipong, uy, sarap maoperahan, isa pa nga. Yung parang, alam mo yon, parang, hindi. May pain po pag naopera. Pero kapag naoperahan ka, gagaling ka. Di ba? May pain. So, mga kapatid, kung may pain man po kayo ngayon, ano man pong pain ngayon meron kayo, ibig sabihin lang yan, pwedeng pinapagaling kayo ng Diyos. Sa lahat man po yan, emotional po yan, physical healing man po yan. Minsan po yung pain na nararanasan nyo ngayon, pwedeng yan yung pagpapagaling sa inyo ng Diyos. Sa pamamagitan ng pain, minsan dyan po tayo gagaling. Dyan po tayo mas mabubuo ulit. Baka mamaya kaya ka nasasaktan kasi binubuo ka ulit ni Lord eh. Kaya minsan may brokenness kasi pag-break ka ng Diyos, aayusin ka kasi ulit ng Diyos eh. Mas maganda kaysa sa dati. Kaya okay lang mga kapatid na masaktan na. Sabi mo sa katabi mo, okay lang na masaktan. Okay lang yan. Maraming reason kung ba't nasasaktan. Nabigay ko na po yung illustration po sa inyo, papaalala ko lang po ito, yung tupa. Okay, alam nyo na po ito, sa mga di pa po nakakaalam, yung illustration ko sa tupa at yung shepherd. Alam nyo po ba, yung shepherd and sheep relationship, parang ang ganda ng bars yun ah. Okay, maganda po yan. Kasi nakikita po natin na yung mga shepherd, sumusunod sa kanila yung tupa. At inaalagaan talaga ng mga shepherd yan. Alagang-alaga po yan. Hanggat maaari, aalagaan nila yan, papakainin. As in talagang sobrang alaga. Makikita po natin. Nung ancient Jewish time, alam nyo po ba, ewan ko lang kung hanggang sa panahon natin ngayon, ang ginagawa po sa mga tupa, na halimbawa, kasi ang mga tupa sumusunod yan sa mga sumusunod po yan sa mga kanilang mga shepherd. Yung mga tupa, ang ginagawa niyan, pag may nakita siyang tupa na lumilihis ng landas, yung nagpupunta kung saan-saan, pumupunta sa may ilog, pumupunta sa may bangin, okay, ibig sabihin makulit na tupa. Okay, yung humihiwalay dun sa flock. Ang ginagawa ng shepherd doon, alam nung ginagawa? Binabalian ng buto sa paa. Talagang babaliin po yun. So kapag binali po yung buto na yun, ano na mangyayari? Hindi na makakalakad itong tupa. Masakit, hindi. Balian ko kaya kayo ng buto. Masakit yan. So ganun yung ginawa ng shepherd. Akala ko ba mahal ng shepherd? Di ba inaalagaan nga, bakit pinalian ng buto? Kakasansan kasi nagpupunta eh. Pupunta sa may ilog. Kung paano kung malunod yan? Agusin ng tubig. Pupunta yan sa may bangin. Paano kung malaglag yan? Pupunta yan sa may kagubatan. Paano kung kainin yan ng mga oso, ng kung ano man doon? So bakit binalian ng buto ng shepherd? Para hindi na siya mapahamak. Minsan, sasaktan ka ni Lord. Konti lang naman. Para mas hindi ka mapahamak. Nakuha niyo po ako? Kung nasasaktan kayo ngayon, hindi ka pinapatay ni Lord. Hindi ka totally sinasaktan ni Lord. Actually, nililigtas ka pa ng Lord. Tulad ng shepherd na niligtas itong tupa doon sa mga kung saan man pwedeng, o ano man pwedeng mangyari doon. Okay lang na mabalian ka ng buto. Kaysa naman pang walang hanggan or mapahamakan totally. Gagaling pa rin naman yan eh. At isa pang reason. Kaya binalian ng buto, itong tupa na to, para mas makasama ng shepherd yung sheep. At habang araw-araw magkasama sila, mas napapalapit yung relationship nilang dalawa. Amen? At habang tumatagal yung panahon, mas nakikilala nila yung isa't isa. At susunod na itong sheep na ito doon sa kanyang shepherd. Minsan ganun po yung gagawin sa inyo ng Diyos. Sasaktan kayo ng Diyos para mas mapalapit kayo sa Kanya. Minsan, sasaktan kayo ng Diyos para mas makita nyo, nakasama nyo siya. Amen. Palakpakan po natin yung ating Diyos. Minsan kasi iniisip natin, loving naman yung God natin eh, mapagmahal naman yung Diyos natin. Sabi nga natin, aalagaan tayo ng Diyos. Pero minsan meron siyang gagawing ibang paraan na hindi natin paraan para mas makita nyo yung kapangyarihan niya at kung anong kaya niyang gawin sa inyo. Kaya huwag niyong sisihin yung Diyos kung nasasaktan kayo ngayon. Meron siyang mas magandang ginagawa sa inyo. Pinaprocess kayo ng Diyos. Inaayos kayo ng Diyos.
pinapaganda ng Diyos yung buhay nyo. Sa pamamagitan ng pain na yan. Pasalamatan nyo yung Diyos sa storm na pinagdadaanan nyo.